Nasaksyan at nakita ko napakaganda at aktual na naano ko na yung mga akala ko may amoy na masama wala pala. Pare, pagpupunta ka kasi dito. Puro, ano ba, chicks ang pinag-uusapan natin. Sige, ngayon naman, for this time, catch naman ang pag-usapan natin, lalaki naman. Okay. Congratulations. At alis ka na ba? Meron pa tayo 20 minutes. Okay, at Marami pa tayo pag-uusapan. At kailangan kasi tapusin natin itong ating programa. At sayang sayang yung So siguro sa mga darating na araw pare, tulungan mo rin kami mag-solicit sa mga sabihin na natin, mga kumpanyang nahihira ng kalikasan. At sila ang mga una natin lalapitan. At sino man yung makakatulong din sa kanila. Nakakatulong na sila sa kalikasan, nakakatulong na sila sa kalusugan ng mamamayan, nababawas pa sa buwis nila. Dahil may resibo tayo Pwede nilang 25% ang allowable ng BIR para gamitin nila sa representation. So, lalagay pa natin yung kanilang kumpanya sa website. Hindi, ang nakatutuwa dyan, ito si local product. Kasi marami. Ang dami yun, lalo sa mga networking. Yung mga patambak, sabihin galing din sa natural. Pero important. Bakit dito rin nanggagaling sa atin yung Kamasang Cup? Ngayon, sa mga kape, makikita nyo, nandun pala mga mangustin. Pero sino nagpapromote? Meron naman tayo mga ganyan rito. Meron naman tayo natawag na yung Guevano. Para nag-introduce sa atin nagagaling pa sa Thailand. At ang networking, mga distributor sa Thailand. So, maganda na ito yung produkto ng local, makatutulong sa ating mga mamamayan at sariling produkto. Hindi yung, kasi pagdating natin, pagka nagagaling sa iba, naniniwala ako mas mahusay ang Pilipino. Mahusay yung invention natin at pagkilik natin yung sarili natin. Alam mo, pare, nung kami nandun sa Malolos, yung para sabihin na natin na talakayan, pupunta sa ating ilog, sa ating may kawayan o bando, Marilao. Napantawan kami doon, pare. Nakataman. Ang sabi, nung isang direktor na DENR, kung kayo, kung ang Amerika ay nililis ang ilog ng 100 taon, at ang Japan, 15 taon, kayo, sinasabi nyo 100 araw lang. At nagtatawa na sila, pare. Nagtatawa na sila dun. Siyempre, ako rin, nasaktan ako. Sabi ko, tinuturing nyo palang mas matatalino yung mga foreigner, yung Amerikano, yung Hapon. Sabi, wala tayong sila dito. Bakit puro Pilipino tayo nag-uusap dito? At naniniwala ba kayo ako na mas matatalino sa mga Pilipino yung mga yan? Di wala nang kasagot. At tapos, lumabas ako. Pag-yoyosi lang ako Pambira man itong mga kapatid natin sa Ganyan. Akala nag-walkout ako. Nandun pa yung gamit ko doon sa naglabasan lang. Parang masama patuloy ang person sa Ganyan kung panahon na yun ng mga bumubuo ng komite na pagpasayasirahan nyo na kami, no? At wala naman nangyari yun. 2008, pare. Nung nililinis nila ng Blacksmith Institute daw yun. Ngayon, naging balak na lang. Balak ismit. Puro balak lang palang ginawa. So, nabagit mo kasi pare na galing sa atin din ng teknolohiya. Katulad na nagsabigat, di ba? Yung mga tinuruan natin ng bansa, sila ngayon na nagpapadala sa atin ng bigas. Napakarami natin pwedeng taniman di ba? Kaso, yung mga, minsan din, yung mga farmer, yung mga sabihin na natin may mga pag-aari ng lupa, nasisilaw sila Nasisilaw sila para gawing subdivision yung kanilang nagiging pera kagad. Ang pera po ay madaling ubusin. Pero yung lupa, pagka wala na sa inyo yan, napakahirap na mabawi na yan, Hindi, nakita ko kasi, sabi nga yung kung saan kita na malaki, magiging subdivision, di ba? Dami tao,
pero wala tayong mga ano na parang yung mga idol lang naman, makultivate. Sa panahon ni Marcos, tayo pa rin nasa PLDT noon, ay meron isang naging batas na kailangan ng mga malaking kumpanya magpo-provide ng bigas sa mga empleyado. Kaya nung bigyan malaking kumpanya na mag-cultivate ng malalaking hektaryang lupain para mapagtamnan at makapag-provide ayon sa batas ng mga bigas ng mga empleyado. Pero nawala yun eh. Hindi, pare. Ha? Meron ba yun? Kaya lang, sabi nila, imbis na magtanim, pirahin na lang natin. Ayun, nung ano. At ginawa 700 per month. Mm. Ganun lang ang halaga ng bigas ng araw eh. Ngayon, magkano? Ang alam ko ngayon hindi na yung... 700 pa rin hanggang ngayon. Pero ang nalalaman ko hindi yung ano, kundi yung balta natin, import. Tigil na import hanggang ngayon, import. Kasi ako nasaksiyan ko taon mo, malapit naman sa inyo yung NFA. Diba yung panahon dyan nakita natin nagugulok yung Talaga? mga bigas. Hindi na, so makikita natin na halawa, mabago at sa ngayon ay magamit yung teknolohiya na ini-endorse nyo ay makatulong para sa ating nung araw, distribution niya naman, sa atin natin ay organic farming, ay beneficial. Alam mo pare yung sa Amerika, ginagawa na yung organic farming. At meron mga seryado talaga na, kunyari yung tinda nila, talagang meron shield na yun yung organic. Na, ano, at napakamahal, times 4 pare. Kunyari, yung dating halaga ng gulay $1, nagiging $4 yun. So, medyo mahal nga lang, ano? Pero, ang katapat naman yung may kaligtasan mo. Kaligtasan mo, ano, halos hindi ka magkakasakit eh. Tanin mo ng araw, di ba? Pare, nung wala pa yung mga chemical fertilizer na yan, sino ba nagkakakanser ng araw? Di ba? Sino ba nagkakalogyemia? Wala naman ah, di ba? Pero nung pumasok na yung mga chemical na fertilizer, modern farming, ano, marami nga napoproduce, pero masisira nila yung kalusugan ng tao. Pero ito ayon sa research ko, no, hindi kahit dito sa bansa natin, ang lahat na nagtatanim, magsasaka, ay hindi kumakain ng tanim nila na gulay. Pero nung panahon namin, nakinagin sa saka, talagang tatabi kami para sa pagkain namin, sa bigas. Hindi sa pala. yung Pero ngayon nagtatanim sila ng organic, yun ang kinakain nila. Pero yung pagbumersa nila, hindi nila kinakain yun. Sa ngayon yun, yun nga ang pagkain nakikita kong Biro nangyayari. mo, para marami kang ma-produce gagamit ka ng chemical fertilizer. Sabihin na natin, lalo na yung ngayon na yung nanotechnology, yung Monsanto, na napapalaki yung gulay. Diba napakadelikado sa katawan ng tao yun. Hindi natin, wala na nung gardening. Kami nung panahon namin, hindi gardening, hindi compost. Muna ako ng mga... elementary? Oo, wala na yun. Yun. Kaya sabi ko, parang iba na. Ginagawa ng playground yung kaya nung tayo nung araw Kaya lang, konti naman ang butika nun ngayon marami naman. Maraming naman. Yun nga, magtataka ka sabing pumunta ka ng Mercury, no? Napakaraming gamot. Kunyari, bibili ka ng sakit ng ulo. Ang kutya. Kung kunyari hindi mo alam, ano po ba yung i-recommenda sa'yo lahat ng para sa sakit ng ulo. Di ba? Nagtataka nga ako doon sa panahon namin, meron kami mga box. Yung box na yan, sa anong pagkabata, huhuli kami gagamba. Maraming gagamba, yung sapon-sapon na po. Ngayon hanggang ngayon, uso pa rin. Kaya lang, napakita ko, alam sa mga edad na, pagbukas na ganyan, mas malaki pa. Parang kaun-kaun, pero hindi nagagamba. Mga iba-ibang klaseng gamot at kay mamahal daw. Kaya ngayon, ang pinakaano nila ay yun na, hindi nagagamba, kundi mga iba-ibang klaseng gamot na talagang parang ngayon kalat niya na sa pagkalatan halos, nauubliga at marami ng sakit. Kaya meron ka na ng kahon na yun. Hindi nagagamba, hindi kahon ng gamot. Meron kami inimin ngayon, umaga, tanghali, gabi. Ay, napakahirap. Sana huwag natin pagpatuloy at mapalik tayo doon sa para. Alam mo pare, kanina nabanggit mo yung Guabano, di ba? Nabanggit mo yung Guabano. Ang Guabano, 1,000 times more effective than demo. 1,000 times. Ibig sabihin, mas magaling siyang gamitin mo kung nagpipemo ka kaysa yung magpapemo ka. Pero bakit hindi ginagawa ng mga doktor yun? Ito sa atin, meron din